fetus. Bahay, bata. Ano pa? Siya yung, kasi muscle siya, muscular, meaning muscles. Pwede siyang lumaki at pwedeng lumiit, nag-e-expand. Okay? So, nag-e-expand at hindi nag-e-expand. Muscular, kaya nga muscular. Pear shape. Pear shape meaning parang pabaliktad na teras. Ayan. And this is also the part where you can see the endometrium lining. Pag nagme-mens na ang babae, during menstruation, anong lumalabas sa babae? Hindi lang dugo na fluid, kundi merong pag lumalabas, pag nagme-mens ang babae, liquid lang ba? Dugo lang ba? Merong parang may mga tissues or cells, di ba? Yun ay galing sa endometrium lining. Ito kasi class, yung uterus na to, mayroong mga lining, gilid. May mga gilid siya. Kapag kapag pag-mens ang babae, kaya nga masakit, kaya nga nagdi-dysmenorrhea. Ikaw ba naman kakaskasin yung dugo dyan? Kumbaga parang sa shreds nga eh. Kaya nga sheds. Shed. Parang makakaskas. Kaya nga hindi siya purong dugo. Ang nakakaskas yung buong-buong nakikita natin, yan yung galing sa endometrium lining. Nandun siya sa may uterus. Kung ang mga lumalabas ng mga babae, medyo malalaki na, delikado ha? Magpa-check na kayo. Kasi maliit lang dapat yan. Merong lalabas pero hindi ganun kalalaki, hindi ganun kadami. Dapat maliliit lang. Hindi siya yung sobrang madami at sobrang malalaki. Kasi pag malalaki na yan, delikado na. Magpa-check na kayo. Okay lang yan, mga ganyan. Huwag naman yung sobrang malalaki na. At saka sobrang madami. Hindi pwede yun. Okay? Huwag masyadong malalaki at masyadong madami. Okay? At saka pag may mga amoy na at nag-iba ang kulay, nagba-brown or nagba-black, magpa-check na kayo. There's something wrong na with your uterus. Sa inyong womb. Ang problema kasi lagi sa mga babae, breast cancer at saka cervical cancer. Makukuha yan. Kaya nga nagpapa-inject nagpapa-vaccine. Pag mayroong mga sa city of Binyan or kung nasaan mang kayong lugar, mayroong ino-offer na vaccine ng cervical, anti-breast cancer and anti-cervical cancer. Magpaturok kayo. Kasi delikado. Kahit anong ingat nyo kasi pero ang paligid nyo ay hindi malinis, makaka-acquire kayo ng mga ganyang cancerous cells. Lalo ang mundo ay very stressful. Okay? Mag-ingat ha. Obserbahan nyo lagi guys ang inyong sarili. Pag nag-mens, tingnan anong mga kulay, anong amoy, ilang araw, mga ganon. Sobrang sakit. Pag sobrang sakit, at hindi nyo kaya, magpa-check. Mag-consult sa mga physician. Huwag yung maluwalain habang bata pa kayo. Kulay itim, hindi pwede din. Delikado yun. Hindi naman dapat siya kulay itim. Dapat red siya. Hindi rin pwede ng brownies at saka grays or black. Hindi pwede. Magpa-check na kayo pag ganyan. Kasi ang mga kaskas dito ay dugo. Kasama ng mens nyo ay dugo. At saka yung tissues dito. Okay? Siyempre, iitim na siya pag matagal na nasa labas. Pero kapag bagong labas lang, hindi pwedeng kulay itim. Alam niyo naman yung kuketa. Okay? Next, ano naman to? Fallopian tube. That is the fallopian tube. That's correct. Okay? It's fallopian tube. Ano ang fallopian tube? Ang haba niyan umaabot sa 6 inches long. Okay? Ano ang nangyayari doon sa fallopian tube? Doon Tumutuloy yung mga excess na galing sa ovaries. Okay, so if there is a copulation or what we call sexual intercourse or mating, saan kapag ang ovary ng babae, ovaries niya, egg cells rather,
egg cells ng babae, na-reach na niya yung ovulation period. Pag sinabing ovulation, ito yung fertile ang babae. Yun na yung matured na or hinog na ang kanyang egg cell. So kapag mayroong penetration with sperm cell, sexual intercourse, of course, no? Nakapasok si egg cell, mag-aantay, pupunta yung egg cell doon sa may fallopian tube. Magta-travel siya papuntang fallopian tube kasi hinog na siya eh. So pagdating niya sa fallopian tube at may nakaarating na sperm cell, magmi-meet sila doon, ano mangyayari dun sa fallopian tube? Doon, ma-fertilize yung egg. Okay? Doon ang fertilization. So ngayon, where does fertilization takes place? Saan ang fertilization nangyayari? Sa fallopian tube. Ha? Sa fallopian tube nangyayari ang fertilization. Pero saan lalaki ang bata? Sa uterus. Naintindihan nyo? O, huwag kayong makonfuse doon, ha? Nag-meet ang male sex cells at saka female sex cells sa fallopian tube. Tapos, pupunta na siya pag na-fertilize na yung zygote, pupunta na sa may uterus, doon na siya madedevelop, manonolish. Okay? Doon na siya lalaki. Take note ha? So, meron siyang wavering muscular contractions and the waving action of cilia. Yung nandun sa may tulaw, para mga daliri, ang tawag doon ay cilia. Yun, yung parang mga galamay. Ito yun. Ito, nandito siya. Ayan. Yan. Naka-attach siya dito sa may sex cells. So, fallopian tube, papunta doon, that is the cilia. Okay? Ngayon, kapag nagkaroon ng sexual intercourse, nakapasok si sperm cell, andun si egg cell sa fallopian tube. It takes yung sperm to travel 3 to 4 days para ma-fertilize sila. Mag-mimit sila. Okay? So, it takes 3 to 4 days to travel. So, if an egg is fertilized, doon mag-form. Yan. An egg, 3 to 4 days. So, from here, mula dito sa pwesto niya, pupunta siya doon sa fallopian tube, mga 3-4 na araw. Okay? So, pagka nandun na siya kasi sa fallopian tube yung egg cell, ibig sabihin, hinog na siya. Nag-aantay na siya ng sperm cell. So, what if? Ngayon, wala. Siyempre, dalaga kayo, wala yan. Dito sa egg cell, walang sperm na nag-fertilize sa kanya. Siyempre, walang pumasok na sperm. Diretso siya papunta sa uterus. Mai-implant doon sa may pag-i-stay siya sa uterus hanggang dumating yung araw ulit. Since hindi siya na-fertilize, lalabas siya as dugo. Matitipili siya. Kaya, pag ang babae hindi buntis, siyempre mag-mens siya. Pero kung buntis, hindi siya mag-mens kasi meron ng hormone na nagtatrap sa kanya na mag-stay dito at para hindi siya mag-mens. Okay? So anyway, another lesson sa menstruation. Just one lesson. So doon tayo magko-concentrate kung bakit mabubuntis si babae, bakit hindi, kailan siya mabubuntis, kailan hindi. Okay? So let's follow up yan tube. Next. Ano naman ito? Ay, yung bilog. Ovaries. Those are the ova. Okay, or tinatawag sa each side kasi meron siyang sa left at sa right. May dalawa. Pwedeng matanggal ang isa, pwede pa mag-function ang isa, pwede pang manganak ng babae. Kahit iisa na lang natira. Kasi mayroong mga mother or women na na-opera, tinatanggal na ang isang ovaryo. Pero risky na siya. Risky nang mabuntis ulit. Mabuntis ang babae kapag isa na lang ang ovary niya. Pero may possibility pa rin siyang mabuntis. Okay? May possibility pa rin siyang mabuntis. Pero risky na. Okay? So, pag tinanggal na itong ovary, syempre, pag tinanggal na ito, hindi na mabubuntis ang babae. Syempre. Pag tinatanggal, pag nagkakasis or nagkakaroon na ng mga infections. O, tinatanggal na yan. O kaya cancerous na yung cells. Tinatanggal. Okay? So,
So, ang shape niya is oval. Parang size ng olive. Parang gaano lang siya, gajolen ang size. Ang nasa loob nito, class, is yung its egg containing sacs called follicles. Tandaan nyo yun, ha? Ang nasa loob ng egg cell ay mga oocytes or mga follicles. Yan yung mga lumalaki at mga natutunaw. Naintindihan? Okay, so its egg is called ovum. Pag dalawa sila, syempre, ova. Kaya ova, ovum, ovaries. Naintindihan? Ova, ovum, ovaries. Di ba? Yan kanina yung ovum. Yan. Next. O, ano naman yung kasunod? Ng uterus. Yun yung? What part is this? Anong part yan? That's the cervix. Okay. Cervix. Yun yung nasa baba ng uterus. Okay. Yan yung tinatawag na corpus. Cervix at Corpus pinabasa. ay isang corpus naman. Yes. So, siya yung nag-expand kasi hahawakan siya yung mag-hold sa baby. Oo, nag-expand din yan. Siyempre, kung you just imagine, kung ang uterus at saka cervix hindi mag-expand, hindi kakasya ang baby. Paano kakasya yung baby? Laki na mga sa chan. Kaya ba yan? Kunin niyo sa ating Saan part yan, ma'am? bag. Kunin niyo ang charger ko. Marami pa tayong pag-uusapan. Mercado, kunin mo na yung mga gusto lagi bababa. Gusto ko naman makita si ano. Nasa bag ko, ang charger Gino, hindi daw. Ano namin? Okay, so it is Ma'am, sasama ka. the lowest part of the uterus, nasa taas siya ng vagina. Ayan eh. Nasa in-between siya ng uterus and vagina. Here, of course, is that? Ano yan? Hymen? Ano nasa baba ng cervix? Ano nasa baba ng cervix? Palabas na, vagina na. Palabas na tayo. External na. Sabi niyo sa likod pinakita. Lalabas na! Oh, ito, iyan yung anong role anong function ng vagina? Door. Siya yung birth canal. Diba? Daanan ng bata. Kung normal delivery ang babae. Pero kung hindi, sino mga normal dito? Delivery. Sino Sino cesarean? Cesarean babies. Cesarean. Dapat alam nyo. Di ba ilan lang dapat? Mas marami pa rin ang mas madali pa rin ang Tatanong si mama eh. Si wala na lang problema kasi depende sa nanay kasi kung kaya niya o hindi. Pero mas madami pa din ang pinapanganak na normal. Okay? Ito din yung, ano pa? So siya yung joins the cervix to the outside of the body, birth canal. Siya yung female organ for copulation. What is copulation? Yan yung other term for sexual intercourse. Siya yung mag-receive siyempre ng penis ng lalaki para to transfer the semen. And this is only legally for husband and wife, boys and girls. Huwag kayong basta mag-receive ng penis, basta-basta. Hindi yung kapanahon. Boys, hindi yun basta-basta kung saan tinutusok yan. Okay? Sa puwet, ma'am. Sa palanga daw, sabi ni Hindi pa pwede sa panahon nyo. Ingatan nyo naman. No? Sa Ingatan palanga nyo. daw, sabi ni Enzo. Ingatan nyo ng mga babae. Huwag basta-basta naman Puno mag-receive. na saging. Basta magpapatusok. Seven. Ayan. Sa puno na saging. Okay. Ito, take note ha. Ang vagina ang daanan ng menstruation and birth. Iba ang daanan ng ihi sa babae. Hindi kagaya sa lalaki, pareho ang labasan ng urine at semen. Sa babae, iba ang labasan ng gens at saka ihi. Naintindihan? Okay, iba yan. Iba ang dadaanan ng menstruation dito sa may vagina. Mamaya ipapakita ko kung saan naman ang labasan ng ihi. Okay, ng babae. Okay, ayan yung nag-expand
naman kapag nagkakaroon ng sexual intercourse and during sexual arousal. Lumalaki naman yan, nag-expand. So ano ang counterpart niya sa female? Ay, sa male? Anong counterpart sa male? Ng vagina? The penis. Okay, the penis. Kaya nga ang penis, muscular din. Pabilihit, lumalaki, di ba? Nag-harden or na, Ang sa babae, yan naman. So, nag-expand naman yan up to 3.5 inches, lalo na kapag sexual arousal. Oo, lumalaki din naman yan. Kasi syempre, paano nga din naman din lalabas ang bata kung hindi mag-expand yan? Kaya nga din yan. Paano lumabas kayo sa puwerta ng nanay nyo kung hindi yan mag-expand? Okay? Ayan, sige. So, that's the external part. Doon tayo sa internal. Ano ang internal part naman? So, we have here Arnie ba? okay, Mabay daw sa pagpilabas. Sa pagpilabas sa puta. so these are the parts of the female. Ito yung ovaries. Ito yung uterus. Kasi din yung pin shape to, uterus. Ano ulit ang uterus? Bahay ng bata. Bahay ng bata. Home of the developing fetus. Fallopian tube. And fertilization takes place. Ano ang cervix? Nag-hold sa baby, tutulong kay uterus. Okay, masculine, ano din yan, nababano. Vagina is birth canal, ano ba? Saan ng menstruation ng babae, ano ba? Receiving the penis, okay, and it also expands. No? They can expand. So, ayan. So, ayan yung vagina, known as birth canal. Next, uterus. Yan, yan yung home of the developing fetus, bahay bata. Ovaries. Ayun. Sa lalaki, ano yung hormone? Testosterone. Ano ang sex cells ng lalaki? Sex cells, sperm. Okay, sa babae. Ano ang sex cells ng babae? Egg cells or ova or ovum. Ano ang hormone na nire-release? Bakit naman nag-enlarge ang breast, lumalaki ang babae, nagko-contour ang katawan, nagme-mens o nanganganak? Ano ang hormone? Estrogen. Estrogen and progesterone. Dalawa yun. Kaya nga nagme-mens at nagbubuntis. Okay? So, estrogen, yun yung hormone para mag-develop na yung babae. Yan. Gagalaga na, gaganda ang katawan, mag-enlarge ang breast, mag-oily face, mga ganon. Ang progesterone, yun ang hormone na nare-release ng katawan ng babae para mag-mens at makabuntis. Mabubuntis. Okay? Ano si Norte? Norte, may pag-asa ka pa. Norte, estrogen. Ito naman yung fallopian tube. Ano yung fallopian tube? Saan yung fertilization. Ayan. Ito sa drawing na to, alin ang hindi kasama na part ng female reproductive system? Nang? Alin ang hindi? Ayaw yung puwet. Siyempre yung rectum and Bladder. bladder. Pero tingnan nyo class, nasan si bladder? Nandun siya nakasandal si uterus. Kaya kapag ang babae buntis, ihi ng ihi. Bakit? Kasi naiipit ang bladder. Lumiliit, kaya mamay napupush lagi yung ihi. Kaya mayat baya ay naihi. Nakuha nyo. O kaya, hindi din naman lalatae kasi hindi naman masyadong napupush. Basta ito lang sa bladder. Okay, tignan nyo ha. This is the anatomy of the female genitalia. Pag sinabing female genitalia is the female sex organ. Ito mag-i-start tayo sa loob. Okay, andun si ovary, nakapwesto doon. Ito si fallopian tube, ito si uterus.
dito matutunaw yung head cells na hindi na fertilize. Kaya dadaan siya, lalabas siya as blood. Kasama na yung tissue. Endometrium lining, natanggal sa endometrium lining. So yan yun. Next. Itong sa bladder, iig. Ito yung sinasabi ko kanina na ibang labasan ng mens sa iig. Kapag ito ang bladder, alam niyo saan nakakonect? Sa may clitoris or clitoris. Kaya doon, dito sa part na to, ayan, sa dikit ng clitoris, doon lalabas ang iig. Magkaiba, di ba? So this is the urethra. From the bladder, dito lalabas ang iig. Ito naman ang sa menstruation or mens. Flow phase ng mga babae. Naintindihan? So ano pong mga external? We have the hymen, labia minora, labia majora, and clitoris. So ano yung mga yan? So we have the external female reproductive genitalia or external genitalia. Huwag na pagtawanan yan, yan talaga. Okay, may ganyan ang nanay nyo. Boys, huwag kayo mag-aano, ha? Diyan kayo lumabas. Okay? Ang tawag dyan ay vulva. O, di ba siya ng pangalan? Vulva. Yuck! Kami! Sabi ni Mami, yun ang hindi lang niya. Ay, di ba? Ang ganda ng pangalan. Oo. Nadiri si Sabi. Hindi na masyadong obvious. Sabihin naman vulva. Ayan, vulva. Francis of Mons Veneris. Nasaan si Mons Veneris? Si Mons Veneris lang ito. Yung kung saan tumutubo yung yun yung umbok. Bayag daw yun. Bayag sa internal part na Inaapil pa yun. Sino sabi? Sila. Inaapil ako pa tayo. titikman. Titikman daw. It's a body issue. Body issue yan. So dito, yun yun. Next is the labia majora. Pag sinabing labia, labi, pisngi. Ito yun, mas makapal. Majora. No? Yung mas maliit na pisngi, hoy, stop na yan. Yung mas maliit na pisngi ay yung nandito sa yan ang tawag dyan ay labia minora kasi mas maliit, minor. Si Arnie Minor. Next is the clitoris or clitoris. Ang clitoris ay nandito. Siya yung, oo, dahil nangingi at saka yung, para siyang umbok na muscle sa may pinaka-gitna. No? That also provides sensation. Kaya nga sensible. Sensible tuloy. Tapos kapag yan, kasi consists of a muscle, kaya, muscle siya, kaya siya, it provides sensation. Kaya pag yan ang ginagawa sa babae, that is the point of sexual arousal. Okay? That's the point of sexual arousal. Hoy, tumigil na kayo. Masyado kayong ganuan. Ano na? Hindi pa matapos sa pagkatawa yan? Gusto niyo, ipamodel ko kayo sa female ngayon dito? Para makita naman ninyo? O, dali, tawa pa kayo. Sige, pamodel ko kayo sa harapan. Ikaw is tama, kapiin lang. O, gusto niyo mag-model dito sa harap? Ma'am, ready daw Hindi siya. no problem. Ano daw? Okay. Labia majora and clitoris, yun yun. So I repeat, it provides sensation because it's considered as Sorry. Anal. aggressive consists of muscles, no? So yan yung opening Ano? of the urethra and the vagina located within the labia minora. So nandito yun, ito yun. So yung parang muscle siya, maumbok sa may labia minora. Next.
small structure located at the opening of the urethra. Yan, kaya doon lalabas din ang ihi. Hymen is the thin membrane. Ito yon, siya yung magpo-cover sa vagina. Vaginal orifice is yung opening. Kapag na-break na si hymen, yun na yung vaginal orifice. May opening na ang vagina. So, pag first time ng babae, yun yung sinasabing that the virgin is tumutubo kasi na-break yung hymen. But it does not necessarily mean na kapag may first sexual intercourse, ay hindi tumubo ang babae at hindi na-break ang hymen niya, hindi siya virgin. Pwedeng kasi it's because of medical reason. Kapag may sakit kasi ang babae at nagkaroon siya ng medical treatment at yung medical apparatus may na-insert sa kanya, possible ma-break na si hymen. Pero hindi ibig sabihin na de-virginize na siya. Okay? Kasi nag-undergo siguro siya ng treatment. Kasi may mga pinapasok na mga medical apparatus sa vagina ng babae. Ma'am, pag po ba mag-horseback riding or mag-bisikleta ang babae, napulit po ba si hymen? Hindi. 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 Paano ba kayo mag-bisikleta? May nakapusok pa doon. Yo! Paano ba kayo mag-horseback riding? Okay. Pero eto, may mga babae na maninipis lang ang hymen nila. Kaya due to extreme exercises or movement lang, pwede na siyang ma-break, mag-ulit. Kaya nga sabi ko, hindi yan ibig sabihin na kapag na-break na, na-broken na ang hymen, hindi na version ng babae. Na-diversioners lang yan kapag may penis na nag-penetrate. Okay? Pero kung ibang bagay, halimbawa medical treatment, mga ganyan, or nagkaroon ng aksidente, na-break yung hymen or ano, hindi siya diversioners yun. At sa malalo ngayon, advance ng technology, nagpapatahi yung mga babae. Oo, tinatahi nila, nagpapalagay sila ng hymen. Sa mga ibang bansa lalo, mga babae nagpapalagay ng mga hymen. Kaya kapag halimbawa may sexual intercourse sa kanilang lalaki, virgin pa si babae. Pero pinapalagay nila. Okay? So, yan ang pinakakaingatan sa mga babae. Na hindi nyo basta-basta ipapabreak yan kung saan-saan. At kung sino-sino. Tagaan nyo. Tagaan nyo naman yan. Tagaan nyo. Okay. So, this is the journey of the egg cell. Ang mga lalaki yan, walang pakialam yan. Pasok ng pasok lang yan. Ang kawawa dyan, mga babae. Huwag kayong basta-basta. Tatawa. At your age, hindi pa pwede. No? Tatawa. Oo. Ako talaga, my mister, siya lang, honestly, no? And naging boyfriend ko siya, ako ay nagtatrabaho namin. I was already 22 years old. No? So we got married at the age of 25 kasi mga 2 to 3 years age. Para naman medyo mataas-taas ang tingin ng mga asawa niyo in their side. Okay? Pero, as much as possible, you have to. Okay? At your age, dapat buo pa rin sa hymen. No? Anyway. Kung may journey ang sperm, may journey si egg cell. So, saan siya nagsisimula? Kapag ang egg cells, ang sex cells ng babae, the ova, nag-mature, so saan siya pupunta? Kapag na-reach niya yung ovulation, meaning fertile, lumaki na yung ovum, nag-mature na, nag-iminog na, inog na. So, pwede na. So, ano siya pupunta? Pupunta na siya kay fallopian tube. Pagkatapos, sa uterus. Kapag walang sperm, na-fertilize, dadaan na siya as blood. Kasama yung mga tissues na natanggal sa endometrium or endometrium lining. Matutuklap yan, kaya nga masakit. Then, dadaan sa cervix, lalabas sa vagina. Okay? So, yan yung equivalent ng lalaki na wet dreams or nocturnal emission, yung lumalabas pusa. Kasi kayong mga lalaki, kahit hindi kayo mag-masturbate or you're not going to ejaculation, lalabas yan. Ang semen. Yan ang tinatawag ng nocturnal emission. Okay? Yan. So, kapag nag-meet yung dalawa, yan sa magic of life na sinasabi. Paano tayo nabuo? Sa isang maliliit lang na mga organisms, no? Egg cell, maliliit yan. Sperm cells. That's the magic of life. Fertilization. So, paano? Mag-enter, syempre, yung sabi natin, meron lang isa for 1 in a million.
or possibility may dalawa. So papasok na siya, Ayun ako. mag-mimit na sila ng egg cell, and then doon na ang fertilization. Nawala ko na tumawa pa. Okay? So fertilization, of course, in the fallopian tube, ang fertilized egg ang tawag doon ay zygote. So saan siya may implant? Doon sa may Ano, harapin. uterine wall. Doon na siya madidevelop, doon na siya lalaki hanggang na. Okay? Uy, Bombay. Questions? So I'll give you a clip or a video clip para sa inyong performance task. Pero bago yun, gawin niyo muna ito. Yan, tulog. Iba muna, para ma-explain ko na, para kung hindi ka Sige, panoorin muna natin to. This is sexually transmitted disease. Afterwards, gagawa kayo ng mind map, mapa, kung paano nakaka-acquire, nakakakuha ng sakit, sexually transmitted disease. At ano yung mga stages na pagdadaanan hanggang gumaling. Gagaling o hindi gagaling hanggang mamatay. Mga ganon. Okay? So, ganito yung makikita nyo dito. Ito yung sinasabing mind map. Gagawa kayo ng mind map. It's a mapa. Mapa. Kaya nga mapa. Ano yung mga stages na pagdadaanan ng tao kapag meron siyang sexually transmitted disease. Okay, mga 3 minutes lang yan para may 5 minutes pa tayo for the activity. Slow mo. Ay, wala pa na tayong ano. Sorry. Kasi may Sige, makikita niyo naman na yan. Diniscuss ko na lang. So, pumunta siya na sa doctor daw kasi nakita siya ng rashes sa katawan niya. Okay, after 2 months, kasi galing siya sa bar. Kumuha ng babae, pumunta sa hotel. Ayun. Yes, na. Okay, tapos ng 2 months, doon nakita niya may mga rashes sa katawan, nagpa-check ka. Bawal. Meron may mga ano sa ulo, may mga bacteria. Nag-blood test. Ang blood test, so ang nakuha after blood test, nagkaroon siya ng syphilis. That's a sexually transmitted disease. Okay? So ang syphilis, syempre, kapag nakuha yan, contact between. Ayan, so pareho na kahit yung babae na nagkaroon, magkakaroon din ng tinatawag na violation nyo. Kapag nanganak din, pwede ma-acquire ng bata. Okay? Kaya pwede yan, kaya delikado kasi genetic siya. So ito yung mga gamutan or test na sinasabi, blood testing. Ang tawag dyan ay, okay, VDRL. Okay, yan ang pagtetest ng dugo. This is their term, the medical term, no, for blood testing. Okay? And then after, yan din ang mga tinatawag na blood testing. So meron siyang mga rashes sa katawan. Ito yung kapag stage 1 pa lang, stage 2, and then stage 3. Ito yung tinatawag kong mind mapping. Ano yung mga stages na pagdadaanan ng tao kapag meron siyang sexually transmitted disease. So ibig sabihin, ayan, sa pagkain, pag-share ng pagkain din, ako kuha. Ayan, pagkain, tapos, nagkakaroon na after 10 weeks, marami ang rashes sa katawan. Kahit nawala din naman, sabi kahit mawawala na, yan yung tinatawag mo siyang stress. Ayan, kahit pakunti sa labas, pero sa loob madami. Lumadami yan. Kapag hindi ginamot. Okay? So, kapag stage 3 na, maaapektuhan na ang, kahit yung babae na-encounter niya, maaapektuhan ang puso, at saka spinal cord, papunta sa brain. Ang possibility niyan ay pwede siya mamatay. Pag hindi na ang alagaan, hindi na gamot, at nakarating hanggang stage 3. So yan, yan ang mga pwedeng mangyari. Viral stages. Kaya nga ang cancer may stages, di ba? Ayun. So kapag ganyan, alam mo yun, nagaling siya na ganyan, syempre, sasabihan niya yung babae na na-encounter niya. Ang dami! Dami! Ayan.
So kung nagamot naman, syempre pwede makapag-asawa pa ulit kasi safe na. Or para safe, ang sinasabi, pwede gumamit nga ng mga condom. Pero, ito ang gagawin nyo. Sa per group pa din to, you're going to pass it on Monday. This will be your performance task 1. Performance task 1 per group. So, ganito na lang para hindi magulo. This will be group 1, group 2, group 3, group 4. Isa na lang ang gagawin nyo. Sa long band paper, hanggang Monday. So, pwede kayo mag-drawing, pwede mag-cut outs, customize mapping stages. Okay? Maintindihan. Sa isang band paper, pwede mag-drawing, pwede mag-cut outs, pero may mga captions. At mag-research na lang kayo kung anong sexually transmitted disease ang gusto nyo gagawin mapping. Hindi mo pwede. Dapat daw Sa pwede kong yung kanina, Sige sa Biyernes. HIV, pwede gonorrhea, Biyernes, pwede. Isa lang. Biyernes. Long band paper. Kasi kailangan ng drawing. Ngayon, ang rubric by accuracy. Meaning, accurate ba yung drawing, maayos ba, sketch, eligible ba, clear ba, and then knowledge daw sa top. Okay? So now, this is what you're going to do. Activity number 2. Meron ba tayong 5 minutes? 5 minutes. Extend tayo ng 5 minutes. Okay, do this in your notes. For 2 minutes. Answer na lang. Then kaya nga 2 minutes lang yan. Kasi meron na tayo. Mag-extend na tayo ng 5 minutes. Everybody do it now. Make it fast. Notebook. Isa siya tinanong ka ganyan. Be honest. No, bilis. Okay. 1 to 6. Meron pa yung kasunod. Ilagay yung activity number 2, that is female reproductive system, or FRS. Activity number 2. Ang maliis pwede mo. Ba't yun? Saan? Okay na, tapos na. Di alam na SU yung 3, di alam na SU yung 3, di alam na SU yung 3. 1 minute. Di alam na SU yung 3, di alam na SU yung 3. Di alam na SU yung 3, di alam na SU yung 3. Bobo siya, bobo. Di alam na SU yung 3, di alam na SU yung 3. Ano to? Di alam na SU yung 3, di alam na SU yung 3. Ano? Ano yung train? Di alam na SU yung 3, di alam na SU yung 3. Hindi mo na-note yun. Syria? Isa ka tayo ito. Ano ba yung halat? Number. Tatanong ka, number. Number 3. Number 3 yan. Di ba yung 3 yung pala?